Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang maghapon? Kamusta po ang mga haka-haka o alalahanin natin itong maghapong ito habang tayo nagtatrabaho, habang ginagawa natin yung mga gawaing bahay o habang ah, naging busy tayo sa maghapon. No? Patuloy po natin pag-aralan ang salita na nanggagaling po sa Isaiah chapter 40, verse 28, no? Sige po, bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa maghapon na binigay nyo. Kami po'y um, talagang nagpapasalamat sa inyong protection. Kaya ngayong gabi sa aming pag-aaral, sa aming pagkukontinue ng pag-aaral ng salita na nanggagaling po sa Isaiah chapter 40 verse 28. Sa inyo po ang aming mga puso at isipan at bago po kami magpahinga, kami po ay may encourage pa po talagang kumapit sa inyo. Salamat Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No? Basahin po natin ulit ang talata at nagagaling po sa Isaiah chapter 40 verse 28. Sabi po dito, hindi nyo ba alam o hindi nyo ba naririnig ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo. Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. No? Sa pagtatapos po natin ng araw na to, tayo po yung madalas nalulunod sa pagod. Mga alalahanin at mga bagay na hindi natin maintindihan. Gayunpaman, nararapat na ibigay natin ang ating mga isipin at bigat sa puso sa Diyos na lumikha ng lahat. Hindi kailanman napapagod. Bakit po kaya kailangan natin gawin to? Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 28, nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nauubusan ng lakas at karunungan. Siya ang lumikha ng lahat at nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Habang tayo nagpapahinga, siya ay patuloy na kumikilos para sa ating ikabubuti o kabutihan. Ang ating mga limitasyon ay hindi hadlang para sa Kanya. Sa halip, ito ay mga paanyaya na magtiwala tayo sa Kanya ng lubos. No, huwag po kayong magdalawang isip. Kasi yung Panginoon po na sinasandalan natin ay yung Panginoon po na nagmamahal sa atin kailanman hindi mapapagod. Ang gabing ito ay pagkakataon upang magpasalamat at ipaubaya ang ating mga alalahanin sa Kanya, sa Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa atin. Kaya ngayong gabi, sa ating pagtulog, siguro talagang iiyak niyo po kung kayo napapagod, kayo nag-aalala, kayo maraming niisip. Ibigay niyo po lahat sa Panginoon. No? Tanong po na pwede po natin pagnalayan ngayong gabi, ano ang mga bagay na hindi mo makontrol na dapat mong ipagkatiwala sa Kanya? No? Dapat kailangan po talaga matutunan natin ibigay sa Kanya lahat. Siya po ang Diyos na hindi lang po natin siya Diyos, kundi Ama rin po natin siya. Kaya katulad ng isang anak na kung may problema, laging nandiyan ang mga magulang. Ganun din po ang Diyos. Isa po siyang Ama na nagmamalasakit, nagmamahal sa kanyang anak. Okay po? Konklusyon. Ang Diyos na walang hanggan ay hindi kailanman napapagod o nanghihina. Matulog tayo ng may kapayapaan na alam natin ang Diyos ay hindi natutulog at siya'y patuloy nag-iingat, nakatingin at nagmamahal sa atin. Kaya huwag po kayong mag-alala. Yan yung pong yung alalahanin ay alalahanin nila ang kanilang problema sa kinabukasan. Hayaan niyo po ang problema na alalahanin nila ang kanilang sarili. No? Huwag niyo pong problemahin ang problema dahil problema na nga po yun. Okay po, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gabing ito, kami nagpapasalamat sa buong maghapon.
sa buong linggo, sa buong araw, Panginoon, ito sa bawat sandali ng aming buhay. Inaamin namin na aming kahinaan, ang aming mga kailangan at inaabot namin ito sa inyo. Aming mga paghihirap, Lord, na hindi namin maintindihan. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso, sa aming kaisipan habang kami nagpapahinga, na may maging handa kami sa panibagong bukas at sa inyong biyaya at sa inyong pag-asang hatid, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas. No? God bless you po. See you po tomorrow.